Please mag-behave. I-promote natin yung kindness campaign seriously para kay Michelle D sa Miss Universe, pati na rin sa Miss Globe tsaka sa Miss Earth. Pero hindi talaga natin maiiwasan at makontrol yung mga ugaling kanal. Kaya the best way is ipag-pray na lang natin sila para naman mawala kahit pa paano yung level of toxicity nila tsaka yung negativity na nakikita natin sa mga pageant pages tsaka sa mga groups. May paalala si Michelle D. So basahin natin. You all know my stance on hate speech and cyberbullying. Let's all act with kindness, love, and respect. Tapos, let our bayanihan spirit speaks for itself. Keep voting for the Philippines. And syempre, hindi lang si Michelle D ang ipapromote natin or i-vote, pati na rin si Ana Lacrini, di ba? And ang main point dito is always act in kindness. At merong point dito, sabi niya, wag na kasing patulera. Ano ba? Silent na lang kasi or i-block nyo. Or kung gusto nyo naman, i-report nyo but in a silent way. Please naman, no, maganda na nga yung takbo ng campaign natin kaya wag nyo nang sirain. Ganito ang itsura ng kanal. Ayan, no. So, medyo may pagka-black, medyo maitim siya, tapos mabaho, and then madumi. So, kasing tulad ng mga pageant fans na kanal ang pag-uugali. So, in fairness, sila pa ang may K na maging entitled, di ba? So, nagkakalat sila sa mga comment sections, doon sa mga pages, yung mga groups, para masatisfy ang kanilang uugali. Kaya kung minsan, mapapakamot ka lang talaga sa mga comments nila. Sila pa yung demanding, sila pa yung talagang dapat daw sundin mo, sila yung reklamador, tapos feeling entitled talaga. Kaya kung minsan, hindi natin mabiblame yung mga groups na admin o kaya yung page admins na ibablock sila kasi hindi nila nare-realize na kapag ginagamit mo talaga yung negative emotions mo, nakakasakit ka talaga ng ibang tao. Hindi na ako masusurprise kung magiging totoo pala talaga na pwede makaapekto ang status ng isang candidates yung behavior ng pageant fans. Kaya mag-ingat tayo kung ano yung kino-comment natin. So dapat talaga, let's promote kindness campaign. Kapag may mga nagtitrigger sa atin ng ibang lahi, huwag tayong mag-comment ng another negative or another below the belt comments. So instead na dapat mag-comment tayo ng very heartwarming and positive comments. Para naman, in any case na totoo talaga, wag na kayong gumawa pa ng ikapapahamak ni Michelle D. Kasi syempre, ang inaasam natin is makabalik tayo sa semifinals. Bonus na lang natin kapag manalo si Michelle o kaya magka-runner-up. May isang perfect example. Etong hot picks ng Missosology. So, kung mapapansin nyo, ayan, ang number 1 nila ay si Mexico, number 2, France, number 3, India, 4, Poland, then 5, Venezuela. Tapos, the rest ay si Dominican Republic, Thailand, Denmark, Jamaica, and pang-10 si Russia. And then the rest din, from 11 to 20, Bolivia, Vietnam, El Salvador, Argentina, Peru, Nicaragua, Australia, South Africa, Chile, and Italy. So, ano ang napansin nyo dito? Diba? Wala si Philippines. Kaya ang daming nag-react na Pinoy. And yung iba, talagang lumabas yung mga ugaling kanal ng iba kasi nag-binash nila ang Missosology or non-follow nila, yung mga ganun. Parang nagpadala agad sa emosyon. Pero, kung babasahin mo ang kanilang caption, sabi nila dito is, this week's hot picks is based on the arrival of candidates and during the sashing and registration. While this does not cover the recent developments and activities, our beauty expert can clearly see the star of Miss Mexico, Melissa Flores, shining. Over the weekend, we will see a huge shakeup of this list as our beauty experts will analyze the candidates as they participate in various activities. So if your candidate didn't make it, don't lose hope. No hate, just love.
So, ang binase nila dito is nung arrival ng candidates, hindi yung recent lang na events upon arrival. Siguro yung day 1. Arrival and day 1 or day 2 na nagkaroon sila ng first impression sa mga pageant vloggers or pageant fans na ikinompare nila yung itsura nila before, lalo na basing from the social media, and then in person. So, dito nila binase. So, yun yung aking interpretation. You can correct me kung wrong ako dito. Pag-usapan naman natin ang isang foreign pageant page. So, itong foreign pageant page na ito is laging negativity yung pinopost niya. One example is ginagamit niya yung mga pictures ni Michelle D by editing it, basta medyo edited siya in such a way na ibang-iba yung mukha ni Michelle D. And then, nagpo-post siya sa caption na mukhang lola, mukhang security guard, yung mga ganon. And talagang dinedegrade niya, no? Medyo discriminatory, bullying, ganun siya. And the purpose is to trigger yung emotions ng mga Pinoy pageant fans para magkaroon ng negative comments towards that page. Tapos ang mangyayari, magpa-play victim ang page at sasabihin niyang bully ang Pinoy pageant page at Pinoy mga pageant fans. Ganun ang strategy niya. And hindi lang mga Pinoy pageant fans, pati na rin yung mga other countries. Basta ganun yung technique niya para magkaroon ng engagement. Pero, since nai-report siya, minomonitor na siya ng Miss Universe organization or mga staff, kasi nga, grabe consistent yung negative na pagpo-post niya. So, there's a possibility na pwedeng maapektuhan yung chance ng candidate ng country ng page na ito na kung saan dahil sa kanya, probably baka ma-unplace. There's a possibility or high risk na ma-unplace yung kanilang precious na candidate in which very strong naman at laging nasa hot picks. Matagal ng strategy ng page na yan, even previous years, no? Kaya nga nilaunch ang kindness campaign ni Celeste Cortesi. Pero hindi siya natinag. Talagang sunod-sunod pa rin yung negativity niya. But this year, mukhang naging effective itong strategy na kindness campaign kasi instead na mag-comment tayo ng negativity, puros papuri. For example, thank you so much for featuring our candidate even though being tagged as a security guard. It's because security guard plays an important role for ensuring the safety and security for the staff of the company such as the CEO. And nothing compares to a security guard that highlights the safetyness of our community by minimizing the negative elements of the law. Mga ganun na comments, no? O di ba, napa-English tuloy ako na hindi ko alam ang sinasabi ko. Yun ang dapat gawin kapag may mga negative comments about our country, about yung mga candidates natin. Kasi nga, kapag nagbibigay ka ng another negative comments, meaning, iisa lang kayo, magkaparehas kayo. So, mas maganda talaga na kindness campaign ang pairalin. And, syempre, i-vote natin ang mga candidates natin such as si Michelle D, and Ana Lacrini para mapataas yung chances nila na makapasok sa semifinals. Ito naman yung experience ko as a content creator sa mga toxic Pinoy pageant fans. Number 1 is crab mentality. Meron at meron talaga kasi part na yan ng toxic Filipino culture na ayaw nilang umangat ang kapwa nila Pinoy, such as ni Michelle D. Marami kayong makikita dyan sa comment section na mga nega about kay Michelle D. Number 2, yung mga feeling entitled. Ito yung mga Pinoy pageant fans na makasarili. Gusto nila sila lang yung nasusunod, kumbaga dapat daw ganito yung vlog ko, dapat ganito ganyan, or else may threat, yung mga ganon. Ay, nakakaloka yung ganitong ugali. Number 3 naman is kapag nag-vlog ako ng ibang nationality such as Nicaragua o kaya kay Thailand, may mga nagbibintang sa akin na bayad ba ako? Bakit daw pina-vlog ko about ibang candidates? So, para sa akin naman, wala ba akong karapatan para mag-vlog ng ibang candidates, di ba? Kasi, marami ding nagre-request na, how about this candidate? Can you vlog about her? Yung mga ganon. So, marami nagre-request din. Kaya lang, marami din ang
kung ano-anong paratang ang sinasabi sa'yo. So, grabe. Kapag humantong na talaga sa harassment, that's the time na I will block that person. Kasi may karapatan din naman ako na i-safeguard ang sarili ko and may karapatan din naman ako na maging masaya. Oh, di ba? So, I hope dito sa vlog na ito may natutunan kayo. I understand kung may hindi agree sa mga promotion or campaign about kindness, o 'di ba? Pero at the end of the day, let us avoid negativity para wala tayong iniisip before tayo matulog. Okay, so thank you very much for watching. Have a nice day.